kung saan kailangan. So sa mga tisod sa pagbibigay ng tulong o kahit anong literal na tulong at sa pagbibigay ng pera o abuloy, utos na magbigay ay ayon sa kalooban at pananampalataya. Ngayon, kung ang mga exiters dati ay closet pa lang at hindi naman may kakaila, kung sa loob may hindi na unawaan sa pagtulong, kung labag sa kalooban o kulang sa pananampalataya, o kung wala talagang pananampalataya at sa huli hindi sila nagbigay. Ulitin ko, no danger doon. Bakit no danger? Kasi hindi nga sila nagbigay. Ibig sabihin, nakatupad sila sa utos na magbigay ayon sa kalooban at pananampalataya. Kung wala sa pananampalataya at wala sa kalooban at hindi sila nagbigay, hindi sila nagkakasala, hindi sila nagkakagwilt bago pa man nila tinupad ang kautusan na huwag magbigay kung hindi ayon sa kalooban. Point of view, no danger. Tama ang ipinaskil sa bawat lokal na hindi kami tumatanggap ng hindi kasama sa kapanapanampalataya. Kahit na bautismuhan ka na, pasok ka pa rin sa nakapaskil sa bawat lokal na we are not accepting monetary contributions. Wala namang sinasabi si Kuya Daniel at si Brother Daniel na kung hindi ka magbigay ay maimperno ka o matitiwalag ka. Ibig sabihin, no danger kung hindi ka talaga magbibigay. So na yun, bakit tumiwalag kayo ng kusa? Solution. Ang solusyon. Ibig sabihin, may dala kayong bagbag sa puso kasi may hindi na unawaan o may labag sa kalooban o hindi ayon sa pananampalataya o kulang sa pananampalataya. May bagbag kayo na dinadala sa puso. Tama ang sinasabi sa talata sa awit. Awit. Ang haing bagbag ng puso kung may pakumbaba ka ay kalugod-lugod sa Diyos. So ang solusyon, hingin mo magpuri ka. Tuloy-tuloy ang pagpupuri, tuloy-tuloy ang pagdalo, tuloy-tuloy ang pagsamba sa Diyos. Kung may problema o bagbag sa puso, ihilingin ninyo. Kung hindi pa rin masolusyonan, pwede pa rin kayong dumalo, magsamba at magpuri kasi yun naman ang ultimate goal. Later, kung maawa ang Diyos sa inyo, bibigyan kayo ng kaunawaan, pantas na puso, lilinisin ang samang loob, at bibigyan kayo ng pananampalataya para maging masaya ang paggawa ng mabuti. Kasi ang paggawa ng mabuti ay nakabase sa kasayahan at kaligayahan mo. Hayaan mo na ang Diyos ang mag-usap sa iyo spiritually. May symptoms kayo psychological diagnosis sa inyo. Phantom thinking causes phantom guilt. Research niyo kung ano ang meaning nito. Maimperno o matiwalag ba kung hindi magbigay? No. No danger kung hindi ka magbibigay kung wala sa kalooban o pananampalataya. Sa mga nagtatanong o nag-aalala tungkol sa pagtulong, abuloy o anumang literal na pagbibigay, ang pinakamahalaga ay ang intensyon at pananampalataya. Hindi basta-basta ang pag-give, kundi ayon sa kalooban ng Diyos at ayon sa tunay na pananalig mo. Kaya kung may mga taong dati ay closet pa lang o nagdadalawang isip o hindi pa lubos na nakakaintindi at sa huli ay hindi nagbigay, wala silang sala. Walang kaparusahan, walang imperno, walang tiwalag. Bakit? Kasi hindi nila pinilit ang sarili at hindi nila nilabag ang utos ng Diyos. Ang utos ay magbigay kapag may pananampalataya at ayon sa kalooban. Kung wala ito, ang hindi pagbibigay ay tamang desisyon. Dapat maintindihan, hindi sukatan ng pananampalataya ang pera o abuloy. Sukatin ang pananampalataya sa puso at sa tunay na layunin. Kung sinusunod mo ang Diyos sa tamang disposisyon, kahit hindi ka nagbigay, nanatili kang matuwid sa Kanya. Point of power. Walang dapat ikatakot. Ang Diyos ay hindi nagpaparusa sa hindi pagbibigay kung wala sa tama ang puso o pananampalataya. Ang tunay na faith ay lumalago sa kabaang loob, sa pagdalo, sa patuloy na pagsamba at sa pagsunod sa kanyang salita, hindi sa kung magkano ang nailabas mo sa wallet. Suriin at sambahin ang Diyos ng tuloy-tuloy. Dalhin sa Kanya ang anumang bagbag ng puso o hindi pagkakaunawaan. Panatilihin ang presensya sa church at sa mga gawa ng kabanalan kahit may pinagdadalawang isip. Sa tamang panahon, bibigyan kayo ng Diyos ng linaw, pananampalataya at kaligayahan sa paggawa ng mabuti. Ang essence, hindi ang pera ang sukatan, kundi ang puso at pananampalataya. Walang dapat ikabahala. No danger. Walang imperno. Ang tunay na pananalig ay lumalago sa kababaang loob, pag-intindi at patuloy na pagkilos para sa Diyos. Phantom thinking alert. Kung nakararamdam ng guilt kahit hindi pa nagawa ang mali, ito ay phantom thinking, hindi tunay na kasalanan. Researchin ito at i-correct sa tamang disposisyon. Bottom line, ang Diyos ay may sistema. Kung ang pagbibigay ay wala sa puso o wala sa faith, hindi ito considered kasalanan. Kaya, huwag iparamdam sa sarili na may mali. We are covered, protected, and empowered sa kanyang paningin.